Mga sangkay, ito na naman po, umuusbong na naman ang usapin tungkol po sa nuclear war na posibleng mangyari daw ayon po sa mga analyst. At ngayon nga po itong si Vladimir Putin, presidente po ng Russia, mayroon pong hakbang na magpapalala po sa tensyon. Alam niyo mga sangkay, kapag nangyari po itong nuclear war, hindi ko ma-imagine kung ano po ang magiging hitsura ng ating mundo at kung ilang tao ang masasawi. Hello, what's up mga sangkay? So may balita po tayo tungkol dito, itong nuclear war na sinasabi na posibleng mangyari at any moment kung talagang hindi mapipigilan itong Russia, Amerika, China, North Korea at marami pa pong mga bansa, mga sangkay na posible pong ma-involve. No? At ngayon may update po tayo tungkol po dito kay Putin. Mukhang ayaw po paawat mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.24 million subscribers na nga po tayo mga sangkay. Narating na po natin ang 1.24. Ibig sabihin na dagdagan na po na naman po tayo. At pataas po tayo ng pataas dito sa YouTube. Kaya naman kung di ka pa nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. No? May subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mahalagang impormasyon yung ating inilalabas mga sangkay. So ito, pag-usapan po natin itong patungkol po sa nuclear war. So, ako nga po ay nag-i-research mga sangkay. Earth after nuclear war, ano nga ba ang mangyayari sa ating planeta? Kagaya po na ito, ang dami pong nagdi-discuss about dyan mga sangkay. Kasi, ito po ay napaka-delikado mga sangkay kung sakaling magkakaroon po ng nuclear war. Ewan ko ba bakit hindi po ito napigilan after World War II, bagamat gumawa po sila ng mga hakbang para mapigilan ang paglikha nitong mga malalaking nuclear ng may mga hawak, mga superpower na bansa kagaya po ng Amerika, Russia at China. Subalit mga sangkay, lalo pong lumalala, no? Eto, ang dami pong mga komentary about dyan. What happens after nuclear war? What would life be like after a nuclear apocalypse? Could humanity survive a nuclear winter? What happens after nuclear war? Part 2. Can you survive nuclear winter? What happens after nuclear war? Kasi sinasabi po nila, after po ng nuclear war, magkakaroon po ng matinding winter sa buong planeta. Yung yellow mga sangkay, yung snow, o kung ano pa mga sangkay, lalala. No? At buong mundo ay mababalot po nun. So, sabi po dito, what happens after nuclear war? What nuclear war looks like from space, doomsday, 10 ways the world will end. Nuclear war threatens Earth, Season 1. Nuclear war, AI simulation. So, ang dami mga sangkay about dyan. At talagang hindi ko alam kung sana hindi po mangyari, no? Pero kung pagbabasihan po natin ng Biblia, klaro naman po mga sangkay sa Matthew, sa Book of Matthew, mga sangkay, o Book of Mark, and Luke, makikita po natin doon yung talagang senaryo na magkakaroon nga po ng mga malalaking digmaan dahil po sa mga awayan ng mga bansa. Ngayon, eto po si Putin. Sabi po dito, President Putin itutuloy ang produksyon ng short at intermediate range missiles ng Russia. So, magpapalala po ito sa tensyon mga sangkay. Posibleng tumindi ang banta ng nuclear war dahil sa plano ng Moscow na gumawa ulit ng mga pinagbabawal na ballistic missiles. Ito po mga ballistic missiles, ito po ay banta talaga sa lahat. Kasi mga mga sangkay, mga delikado na kalibre ng weapon na kapag tumama ay talagang malala ang damage ng isang bansa. Kaya ngayon mga sangkay, ito po ang inaano ng marami na kapag nagkaroon talaga ng nuclear war, kasi itong si Kim Jong-un ng North Korea, nang bubuyo po talaga Ayaw lang po nila mag-umpisa, pero sinusubukan po nilang mang-asar sa South Korea para kapag nauna po ang South Korea na bumanat, igagamitin na po nila yung kanilang mga nuclear. Ngayon mga sangkay, ito po, para po sa inyong kaalaman, ang pinakamalakas na nuclear ay nasa Russia. No? Kaya naman mga sangkay, medyo medyo nakakatakot kong isipin kasi ang Amerika meron din. China at iba pang mga bansa.
Depensa ng Russia, Amerika naman ang nanguna at nag-deploy pangaraw dito sa Pilipinas. Meron ba? Meron bang nuclear sa Pilipinas? Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sisimula na ulit ng Russia ang produksyon at deployment ng short-range at intermediate-range ballistic missiles na pwedeng kargahan ng nuclear weapon kahit matagal na silang pumayag na itigil ito. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, kailangan nilang gumawa ulit ng naturang armas dahil hindi naman daw tumupad sa kasunduan nila ang Amerika. Ayun lang. So ano na naman kaya ang ginawa ng United States of America? Mukhang, ano na naman to? Mukhang mali na namang desisyon siguro ni Biden kasi sabi pa nga po ni former President Trump, si Biden daw po talaga ang magdadala sa buong mundo sa tinatawag na all-out nuclear World War III. At ito po ay catastrophic event kung mangyayari ito at hindi po natin alam kung mabubuhay po tayo sa panahon na yan mga sangkay. Kasi magiging involved dyan yung Pilipinas dahil hindi po tayo neutral. No, nasa side tayo ng Amerika at mayroon pong tinatawag na Mutual Defense Treaty. So, mangyayari ito mga sangkay, ewan ko anong mangyayari sa ating mundo niyan at maging tayo, hindi po tayo safe dyan. Hindi natin alam kung magkikita-kita pa po tayo at sa mga susunod na mga panahon after po ng World War III kung mangyayari man ito, no? Nagsimula na rin mag-deploy ng naturang missile sa Denmark at dito sa Pilipinas. Ang tinutukoy na missile ni Putin ay ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System na pinadala ng US Army sa Luzon noong Abril para sa salaknib exercise ng Philippine at US Army. Ayon kay Putin, hindi siya sigurado kung nandito pa o inalis na ang missile. Pero sa ilalim ng 1987 Intermediate Range Nuclear Forces o INF-3D, nagkasundo noon ng Amerika at ang dating Soviet Union na sirain at huwag nang gumawa ng mga missile na may range na 500 hanggang 5,500 kilometers. Ano to mga sangkay? Mga delikadong missile. May usapan na pala no na hindi gagawa nito kaya nga lang mukhang hindi daw tumupad yung Amerika. Dinala daw po dito sa ating bansa. So, ibig sabihin, prone ng ating bansa, delikado mga sangkay kung tayo ang magiging target ng Russia. So, yan po yung tanong, target ba ang Pilipinas ng Russia? Kung sakaling magkakaroon po ng mas malalapang problema. Kasi napag-alaman niya, ayon po sa report, mga sangkay, na dinala daw po dito ng Amerika. So, sa ngayon, ang banta natin, hindi lamang po China, kundi maging ang Russia po. Dahil dito po, mga sangkay, sa lumabas na update. Ginawa ito noon para maiwasan ang banta ng nuclear war. Kaya ganun na lang ang paninita ng leader ng Russia. Dahil may range na mahigit 1,000 kilometers ang Typhoon missile na violation dapat sa INF Treaty. Yun nga lang, 2018 pa nag-withdraw sa kasunduan ng Amerika. Dahil sa aligasyon din nila na Russia ang una nag-develop ng mga binan na missiles. 2018 pa pala, nag-withdraw ang Amerika sa usapan na yan. So talagang hindi na magkakasundo ang dalawang bansang to. US and Russia. Bagay na ilang beses na rin pinabulaanan ng Moscow. Ang Denmark naman pumalag sa akusasyon ni President Putin. Wala raw dinedeploy na missile ang Amerika sa kanilang bansa. Sinubukan din kunin ng News 5 ang panig naman ng Armed Forces of the Philippines. Pero tumanggi silang kumpirmahin kung wala na o nandito pa ang dineploy na missile ng Amerika. Ang US Embassy naman, sinabing Washington DC na raw ang dapat sumagot sa issue. Naku po mga sangkay, ang tanong dyan kung andito pa. So ang problema niya kung andito pa mga sangkay, may iipit tayo sa gulo niyan. Kasi magiging target po tayo ng Russia niyan. So nakakatakot to ah. So sana, ito nga sinasabi natin ng US mga sangkay, delikado talaga eh. Kumbaga, pwede tayong maipit sa sigalot ng US at Russia. Biruin mo ang rason mga sangkay kung bakit itutuloy ng Russia ang produksyon ng short at intermediate range missiles ay dahil daw po nag-deploy ang Amerika sa Pilipinas at iba pang bansa. So, aarmasan po nila mga sangkay
ang iba pang mga kakampi nilang bansa at maging ang kanilang bansa, no? Dadami po yung kanilang mga weapon. Nagbabalita mula sa frontline. Broy, Ayan, mga sangkay. So, nakakabahala lang kasi ayon po dito. Ayan, ito yung part na to eh. naman daw tumupad sa kasunduan nila ang paulit ng naturang armas dahil hindi naman daw tumupad sa kasunduan nila ang Amerika na nagsimula na ring mag-deploy ng naturang missile sa Denmark at dito sa Pilipinas. Ayun. Yan yung mahirap dyan, mga sangkay. Ang tinutukoy na missile ni Putin ay ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System na pinadala ng US Army sa Luzon noong Abril. So ayan, mga sangkay, nung inyong komento tungkol dyan, sa tingin nyo ba maiipit po ang Pilipinas? Maiipit ang Pilipinas sa sigalot ng Amerika at Russia? Magiging target ba ng Russia ang Pilipinas sa gulo nila ng Amerika? Ano sa tingin nyo? Tayo ba ay madadamay sa gulo nila, mga sangkay, at posibleng isunod tayo sa Ukraine? Kilala po natin ang Russia eh. Wala pong inaatrasan yung mga yan eh. Sugod ang mga yan. Kita nyo yung nangyari sa Ukraine. No? So kung ano man itong ginagawa ng Amerika, naku po, mga sangkay. So we have to pray for our country, we have to pray for our leaders, mga sangkay, for protection, no? Buong kapuluan ng Pilipinas. Medyo delikado ito. So ano po ang inyong komento? Just comment down below. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload, mga sangkay, na mga vlogs, mga lakad po natin at kung ano-ano pa ng mga ginagawa natin. So hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.